Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Tayo po ay nagbabalik. Ito pa rin sa Kasandigan Bayan dito sa Royal Cable TV6. Ako po ang inyong Kasandigan Grace Philippines Garcera para sa segment na My Guardian, My Teacher. Sa bahagi po ito ng ating programa, layunin po natin na patuloy pang mapalawig ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa lahat ng mga nasa komunidad sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan ng pag-e-educate sa kanila. At ito rin po ay ang pagbibigay pugay sa lahat ng mga individual na naglalaan ng kanilang lakas, panahon, at ng talento sa pagbabahagi o pagtuturo sa kanilang komunidad na kinabibilangan. My Guardian, My Teacher is part of our advocacy of empowering the community through different ways to educate people. Dahil kami po ay naniniwala that learning is a lifelong process and we should never lose our passion for education. Kagaya po ng umagang ito, meron po tayong makakapanayam na isang batang negosyante. Siya ay magbabahagi sa atin kung paano siya nagsimula at sa kanyang sariling paraan ay paano siya nakakatulong sa ating komunidad. I actually had the opportunity to work with this very promising entrepreneur, kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Allow me to introduce our special guest to you this morning. Ang ating pong bisita ngayon ay isang registered nurse. At bukod dyan, siya po ay kasalukuyang event specialist ng South Country Garden, Santa Rosa City, Laguna. At bukod po dyan, siya rin ay owner at proprietor ng Hands of Care Nursing Service, which provides nurses and caregivers with clients locally. At before din po naging insurance advisor din siya ng Manulife and MaxiCare. At nagkaroon din siya ng karanasan bilang staff nurse. Ito ba? Makarami. At sa kanyang napakabatang edad, medyo marami-rami na rin ang kanyang naranasan sa trabaho. At siya po ay graduate of Bachelor of Science in Nursing in 2007 sa De La Salle Health Sciences Institute, Las Marinas, Cavite. At siya din po ay kumuha ng Master of Arts in Nursing sa De La Salle. Kasama po natin ngayon si Ginoong Francis Michael Matic. Miss Grace, good morning sir. Hi Francis, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming invitasyon ngayong umaga, despite the short notice. Baka meron kong gustong batiin ng mga nanonood, mga kaibigan mo at mga taga-subaybay ng My Guardian, My Teacher. So, batiin ko lang yung aking family. Mom and Dad, my girlfriend, Joy Cao. Batiin ko na rin yung coordinating team ko from South Country Garden and Matic Events. Batiin ko na rin yung teammates ko from PC Butlers. And then, magandang umaga sa lahat ng televiewers ng TV6. Mga tikabong 20 minuto, Francis, ang ibinigay sa atin para matuto sa isa't isa. Yung una ko pong nais itanong sa'yo, Francis, Ginoong Francis talaga, no? Although mas bata po siya sa akin. I'd like to know what's keeping you busy. So, ano pinagkakaabalahan mo nito mga nakaraang araw? Right now, I'm handling the family business. So, yung South Country Garden, ako nagpapatakbo sa ngayon. At the same time, pinapatakbo ko rin yung business na in-establish ko, which is Hands of Care Nursing Services. So, hands are full at the moment, no? Well, I happen to notice in your profile that after college, you've gone through several jobs. Kasama na dyan yung naging nurse ka, sa ER talaga, ha? Tapos, after that, you've done trainings too, tapos nag-sales ka din and marketing, and now to an entrepreneur. Surely, habang nagsisimula ka or immediately after college, marami kang challenges na hinarap nung ikay nagsisimula. Would you like to share with us yung mga pinagdaanan mo nung nagsisimula ka pa lang? Masasabi ko siguro, pinakamatinding challenge para sa akin is yung sa dami na experience ko, yung ma-experience mo siya na wala kang background or wala kang knowledge tungkol doon. So, isa sa pinakamahirap na challenge yung papasok ka sa bagay na hindi ka prepared. Pero, na-overcome ko siya kasi marami naman tayong resources, marami tayong mga role models na pwede mong pagkuhaan ng advice or ng lessons. So, ginamit ko lang din yung mga natutunan ko sa kanila
para ano. Francis, I remember you came from a family of entrepreneurs. Surely, nung nagsisimula ka and after college, was there ever a time you felt pressured with your family or relatives? Kasi pamilya tayo ng mga negosyante, so I expect you to be like this and like that. Meron ka bang experience na ganon? And how did you deal with it? Siguro yung pressure nang galing mostly sa pagiging nurse ko. Kasi nung nag-take ako ng nursing, kinuha ko siya by personal choice ko. So gusto ko talaga yung ganung work, ganung field, yung ma-adventure, yung maraming challenges, gano'n. So tinake ko siya, and then nagkataon pala na sikat siya nung panahon na yon. So marami pala nag-take din ng nursing kasi sikat siya abroad. Ngayon, after ko mag-graduate, expectations ng family ko is makapag-work ka sa abroad kasi siguro lahat naman kasi ng nurses, ina-expect nila na pag nurse ka, sa abroad ka magtatrabaho, kita ka ng malaki, doon nila i-consider na successful ka bilang nurse. So, yun yung naging pressure para sa akin. So, they expect you na, since you chose yung nursing, dapat nasa nursing field ka. Parang ganun na yung, okay. Parang, it's unlikely, no, coming from a family of entrepreneurs. Kasi minsan naman, kapag mga negosyante ang pinanggalingan mong pamilya, ang tendency, kailangan they'll force you to manage the business, the family business, di ba? So, different pala sa sitwasyon mo. Different naman. So, nung time na yun, nasabi mo, you chose nursing because mukhang mas gusto mo yung aksyon sa ER. Tama yes, ba? actually, oo. Ladibiro, kasi ako nga, pag tayo napapunta sa ER at mapatambay ka lang ng mga ilang minuto, parang aatakihin ka na sa puso dahil sa mga cases na dinadala doon, minuto. Pero ibang klase pala. So mukhang in terms of yung ang stress tolerance mo, mukhang tumaas na compare sa yung typical na pag-handle ng mga sitwasyon, ano? Masasabi natin siguro na na-level up yung damdamin ko at saka yung character ko sa pagiging nurse sa emergency room. Kasi sigurado everyday, bawat oras, meron kang makikitang stressful na event or stressful na pasyente. So, pag na-experience mo yung mga ganong klaseng bagay, yung mga normal stresses sa buhay, medyo makakaya mo na siyang dalhin. Kung sa bagay, kasi kapag sa ER, life and death ang sitwasyon mo doon, ano? Tama. Unlike kung may pinagdadaanan kang problema, halimbawa sa negosyo mo, ngayon, hindi pa life and death to, so meron pa palang worse na problema kaysa tama. dito. Okay. So, yun naman na naitulong sa'yo ng background mo sa experience ko sa nursing, yun yung knowledge na natutunan ko na nagagamit ko sa iba pang field ng mas maganda. Kung meron kang isa-share na at your very young age now, hindi ko na babanggitin on air ang iyong edad, pero siya po ay mas bata sa akin ng mga ilang taon. What do you consider to be your most valuable life lessons? Itong pinagdaanan mo alam ko nagsisimula pa rin lang ang iyong career, pero surely marami ka na rin natutunan. Life has taught you a lot of things already. Ano yung may share mo sa ating mga televiewers? Siguro hindi ko siya makonsider na life lesson pa kasi marami pa naman din akong kailangan matutunan pa. Pero as of now, masasabi ko na yung kagustuhan mong matuto, combine mo sa tamang technology, sa resources tamang paggamit na resources, kaya mong matutunan kahit anong bagay. For example, siguro based on experience ko na lang, before hindi ako talaga marunong magluto. Ngayon, Google lang, internet, alam ko na paano magluto. Kaya kong magluto ng Japanese food, kaya kong mag-bake ng cake through internet. Hindi ko na kailangan mag-training, hindi ko kailangan teacher. Matututunan mo yun sa sarili mo pag ginamitan mo ng tamang resources. So making use of the available resources na talaga namang malaking bagay kasi it's right at your fingertips. You can get the information you need. Yun naman ang advantage na mayroon ngayon, lalo na kung mga nagsisimula pa lang. Okay, I'd like to ask also, gusto ko sana malaman, Francis, what drives you? Or meron bang mga nag-i-inspire sa'yo o may mga tao ba na nag-i-influence sa'yo to push yourself and continue learning and to continuously succeed sa career na pinapasok mo? Siguro pinaka-best example na pwede ko i-share siguro is yung mom ko. Kasi based sa life story niya, nagpunta siya sa abroad para mag-work. For example, sa Amerika. Nagpunta siya sa Amerika para mag-work.
Ngayon, yung mga tao doon, sinasabi nila na kapag Pilipino ka, caregiver ang bagay sa'yo. Ito yung tamang work ng mga Pilipino. O ito yung ideal work para sa mga Pinoy. Ngayon, hindi siya pumayag na, ba't ganito lang? Hindi pa pwedeng mas mataas. Hindi pa pwedeng mas maganda ang pwede mong gawin. So, nag-strive siya, ginamitan niya ng resources niya, at ginamitan niya ng contacts. So, eventually, nakakaroon siya ng trabaho sa isang agency, employment agency. So, yung employment agency na yon, siya naman na nagpo-provide sa iba pang Pinoy ng work na hindi lang pang caregiver. Yes. Kasi may tendency na, especially if mga overseas Filipino workers, ang tendency you always be tagged with a specific job, ano? Kaya lang, it's unfortunate na meron namang bukod dun sa, hindi naman po natin sinasabi na mababa ang ganitong trabaho. Ang sinasabi po natin, bukod po sa pagiging caregiver, marami pa pong oportunidad na maaaring natin makuha. Kaya lang, maraming limiting factors. One is, actually, kultura din ng Pilipino eh. Malaking factor din yon. Yung kultura sa side pa lang natin, sa Philippine side, kapag ikaw lalabas ng Pilipinas, either mag-DH ka or caregiver ka o mag-nurse ka or tutor ka. Pero kung tutuusin, pwede ka naman maging teacher. I've known so many people na iniisip nila baka maging tutor lang sila pagdating nila doon sa country na yon, mahirap daw ang ganito, lisensya and all. Pero actually, the limiting factor nasa sa atin. Kung tama yun, by the way, hi po kay Miss Eliza Matic, yung po binabanggit niya ang kanyang mom, kaibigan din po natin yan. Tama nga naman, hindi mo ililimita ang iyong sarili na dahil sinasabi ng lahat na ganito ka lang dapat, ito lang ang trabaho na pwede sa Filipino. Hindi, meron pa palang ibang opportunities pa for you. So siya yung naging inspirasyon mo. Yung story niya, pwede mo i-apply sa sarili, pwede mo i-apply sa ibang bagay. Na-apply ko ngayon sa business. So, hindi ka lang pwede na, pagka-nurse ka, ito lang pwede mong gawin. Or pagka-event coordinator ka, ito lang pwede mong gawin. So, marami kang pwedeng gawin na hindi mo kailangan pakinggan kung ano yung sinasabi ng iba. So, ngayon, may binabalanse ka na. Sa negosyo mo ngayon, ang iyong binabalanse, event specialist ka for your events sa South Country Garden, which is located in Dita. At bukod doon, as a registered nurse, hina-help mo din ang family for the House of Care, tama ba? Hands of Care po. Hands of Care. At bukod po doon, actually, meron din po sila kasing school. Saan yung eskwelahan nito? Yung school namin, yung Panorama Montessori School. Panorama Montessori. At ikaw, you also serve as the nurse ng school. Currently, I'm the school nurse. Oh, okay. So mukhang 3 trabaho ang iyong ginajuggle. And syempre, may sales and marketing portion pa rin yung sa aspeto ng iyong pag-handle ng mga negosyong ito. Okay. Ano naman ang masasabi mo na ito sa stint mo ngayon with the current jobs that you do, ano masasabi mo parang best accomplishment mo or achievement mo so far? Para sa akin, pinaka-best accomplishment na nakatatanggap ko is yung makikita mo yung clients mo na naging masaya sa services na binigay mo or dun sa trabahong ginawa mo. Lalo na pagka sa mga pasyente or sa kliyente o yung mga bagong kasal, pag sila yung mismo nagsabi sa'yo na maraming salamat sa ginawa mo, hindi ka namin malilimutan or hindi namin malilimutan yung ginawa mo. Nakakataba ng puso at saka mas nakakagana na mag-continue sa gantong field. Totoo ka dyan. Kasi nga, lagi ko rin binabanggit sa aking mga kaibigan, ang iyong mga satisfied clients or satisfied patients or satisfied customers, they serve as your walking, breathing advertisement after the service has been done. Kaya hindi man sila ganun ka-vocal in terms of saying, oh, we appreciate your work, you've done great. Hindi man po lahat ganun magbigay ng praises sa isang service provider. Pero pag nakita mo na, uy, meron akong referral from this and that, na binigay nitong former client ko, tapos pumunta sa akin, bumalik, yun ang nagsisilbing reward naman natin. And which is very fulfilling. That only means that they are very much satisfied with the service we provided. Okay, that's really good. Now we continue on with your advice para sa mga blooming ba ang tamang doon? Aspiring na mga entrepreneurs, nagsisimula pa lang ng kanilang mga negosyo. What can you share na advice sa kanila? Tips
kung paano makakapagsimula ng negosyo. This tip is not just for the young but also for the old. Young at heart po, ibig ko sabihin. Meaning, ano ba yung pwede natin ma-share sa kanila kung sila ay nagsisimula pa lang ng kanilang negosyo? Bukod dun sa mga common tips na pwede mo makuha sa mga financial advisors, sa mga business advisors, siguro yung pwede kong i-share mga tips ngayon, yung mga natutunan ko, is siguro, yung mga new entrepreneurs, huwag matakot mag-start sa level 1. Yes. Lahat naman tayo gusto natin umabot sa level 100. Pero hindi naman agad-agad na dapat gusto ko umabot ng level 100, gusto ko mag-start sa level 20. Or gusto ko mag-start agad ng level 60. Huwag ka matakot na mag-start sa level 1 and then work your way from there. Kasi from level 1 to level 100, sobrang dami mong matututunan na pwede mo i-apply sa future sa mas ikakagaganda ng negosyo. Tama, kasi you have to be very hands-on. Kasi paano mo ituturo ito sa mga magiging empleyado mo Opo. kung ikaw mismo hindi mo naiintindihan ng proseso. So Oo, tama nga yun din. naman, you start from level 1, so step by step. Oo. Meron ka pa bang gustong idagdag? Siguro ito rin isang tip ko is learn as much as possible from the experiences of others. So, syempre, hindi naman kailangan na ikaw mag-experience sa lahat ng bagay experiencein mo para matuto ka. So, maganda, meron ka ng kilala or meron kang example na role model, meron siyang ginawa, whether successful or failure, matuto ka doon, tapos tsaka mo i-apply sa'yo. So, malaking factor din ng mentoring. Ano? Oo. Oo. At saka tama nga naman, in other words, it's smart, it says it's smart for you to learn from your experience. But it's wise na you actually learn from other people's experience, that you don't have to go through all the trouble. Tama nga naman yun. I totally agree. And then lastly, gamitin natin ng technology sa tamang paraan para ma-advance yung negosyo natin. Actually, hindi lang naman sa negosyo mo pwedeng gamitin, pwede sa self-development, pwede kahit sa family, sa society, or sa community. Pwede mo gamitin yung technology sa magandang paraan para i-develop siya, para pagandahin yung kapaligiran or yung negosyo mo. Tama So, yan. ang may kasabihan nga, may common na kasabihan nga ang mga tao na kapag meron kang di alam, EGMG, or hindi siya safe isabihin on air, pero siguro i-revise ko na lang, kung hindi mo alam, i-google mo na lang. So, Okay. Tama nga naman. So, mas updated yan na. Google mo na lang, GMG mo na lang pag hindi mo alam. Okay. Alam mo, Francis, ang bilis ng oras. 20 minutes na agad ang lumipas, and we'd like to take this opportunity to hear your final message to our televiewers. Baka meron ka mga gustong i-promote, ipaalam sa ating mga tagapanood sa buong Laguna. Go ahead. Thank you muna, Miss Grace, for inviting me here. I-promote ko lang din ang South Country Garden and South Country Events for your event needs. So we do catering services, we do event coordination, and also for Hands of Care nursing services, we provide nurses and caregivers locally sa mga families na kailangan ng mag-aalaga sa members of the family sa bahay or sa hospital. Pwede yun. And then, Panorama Montessori School, we have 2 branches in Binyan and Santa Rosa. That's it. Okay. Alam niyo po, mga kaibigan, dito po sa My Guardian, My Teacher, kami po ay naniniwala na mayroong teacher sa bawat isa. Regardless of your age, your profession, or kung ano man ang katatayuan mo sa buhay, mayroong teacher deep inside us. For as long as you have that, yung po bang taus-pusong pagnanais na magbahagi ng iyong kaalaman, ng iyong kakayanan sa iyong kapwa. Kaya naman po, patuloy po natin palawigin ang ating kaalaman. Wag po tayo makontento na kung ano lang nating nalalaman ngayon ay hanggang dito na lamang tayo po. Ang pag-aaral is a lifelong process. We should never lose our passion for education. Muli, ito po ang inyong kasandigan, Grace de Mapilis Carcera. Magbabalik po ang Kasandigan ng Bayan.